eto si Roque pa din. Naku po, ang saklap nito. Oh, bakit po masaklap mga bossing? Oh, ha? Biruin mo ba naman? Ikaw, sabi ng sabi, 'no? Sabi ng sabi, "Ako po ang magtatanggol kay Pangulong, Duterte, dating Pangulong Duterte." Oh, 'di ba? Ayan, oh, nakikita ko yung comment ninyo, Net25, Net25, Net25. Biruin mo, ikaw, sabi ng sabi sa mamamayang Pilipino, "Ako po ang magtatanggol kay dating Pangulong Duterte." Aba, pumunta pa 'tong si Roque do'n, 'di ba? At do'n natin una siyang nakita kung nasaan siyang lugar. 'Yun po sa Dahig, mga kababayan, kasama ni Binoy, kahit po pinaghahanap ng hindi batas, pinaghahanap sa Pilipinas, pero hinahanap ng alagad ng batas. Dahil po ang PNP ay tumulong po sa ano, Congress para hanapin si Roque. Although hindi po batas, mga kababayan, pero Congress ang naghahanap para sagutin yung mga, tinatanong sa kanya na galing saan nga daw galing yung pera at makita yung dokumento. O 'di ba dun natin siya unang nakita pagkatapos ng 6 at kalahating buwan na pagtatago ni Roque, mga kababayan. Kasama ang Vice Presidente, kasama si Robin Padilla at si Harry Roque naglalakad do'n sa Daheg. 'Di ba? Sabi natin, "Oh, saglit lang, hinahanap sa Pilipinas 'yan, Tapos gano'n, kasama nung dalawa yung number 1 senator at Vice Presidente natin. Oh, parang ano na sa kanila 'no, parang, wala basta DDS kami. Walang makakagalaw sa'min kahit anong patawag ninyo." Parang gano'n yung pinapakita nila sa sambayanang Pilipino, eh. At doon nga ho, mga bossing, nabidyohan ni Gretchen Ho, baby girl 'yan, si Gretchen Ho, ano, yung mga DDS galit na galit do'n kay Gretchen Ho at saka kay ano, kay, Maris Umali. Oh, grabe ang pambabash nila. Sabi ko, "Bakit kailangan niyong magalit?" Yung dalawang reporter na ho yun, mga kababayan, ipinapakita lang naman kung ano ang lagay at sitwasyon ng dating pangulo para ibalita doon sa kanilang mga taga-suporta na nasa Pilipinas. Galit na galit 'to. Oh, yung mga DDS nakikita po yung pagkakaiba nung kani-kanilang mukha. Oh, idikit ba naman kay Maris Umali at kay ano, at kay Gretchen Ho yung mga pagmumukha ng mga DDS? Ayoko na lang magsalita, mga kababayan. Nabidyohan ni Gretchen Ho. 'Di ba itong si Roque dun sa harap ng mikropono akala mo umo-order sa McDonald's, eh. Isa nga pong ano, cheeseburger with large fries at soft drinks, yung gano'n. Hindi. Si Roque nagsasalita dun sa harap nun. "Oh, ako po si I am Herminio Harry Roque, the former president didn't know that I am here," et cetera, ganito, ganyan. Akala ko naman nabisita na at napasok na, mga kababayan. Wala naman. Sabi ni Devon 424, "Ipagtanggol mo sarili mo dito, Roque, sa Congress." Oh, correct. 'Di ba? Tago ng tago. Sabi dito, "Roque patuloy na sinusubukang makita si Digong." Hanggang ngayon pala hindi nakikita at hindi nakakapasok. Oh, si Robin Padilla din, uuwi, luhaan. Oh, mga nag-aakala na maiuuwi ang dating pangulo, akala nyo basta-basta sa ICC. Meron silang mga kapanalig, sila Greco Bellica, kung kani-kanino sumusulat. Sumulat kay Trump, sumulat kay Putin, o kolapren yata. Siguro iniisip na, naku, pagka tumawag ako ng mga kaibigan ko, o yung mga kaibigan namin na si Trump at si Putin, pakakawalan ang dating Pangulong Duterte. Hindi po nakabase yun, hindi naman po yan Who Wants to be a Millionaire, ang ICC, 'no? Kahit sino pang mga backer ang ipagsusulatan niyo, malabong makauwi agad-agad ang dating pangulo. 'Di ho ba? Putin sinulatan, illegal daw ang pagkakaaresto, 'di parang nagsusumbong din kayo sa ibang mga lahi. Hmm, Hindi ho uso ang audience impact sa ICC na ang ginagawa ninyo, do'n kayo araw-araw natutulog sa labas ng ICC, walang gano'n.
Hindi makukulitan sa inyo 'yan, 'no? Kahit sabihin niyo pang isang taon kayong matulog diyan sa labas ng ICC, hindi pa din lalabas 'yan. Dahil po ang ICC, mga kababayan, ay nakabase po sa investigasyon, nakabase sa mga, depensa ni dating Pangulong Duterte, nakabase po sa mga dokumento, hmm, nakabase po sa paglilitis nila. Doon po 'yun para makalabas ang dating Pangulong Duterte. Eh, si Roque ano, hanggang ngayon nga pa din pala, 'no? Roque patuloy na sinusubukang akala ko sinusubukang mabisita, makita si Digong. Wala pa din pala. Ano yung balita diyan? Eto ho, oh. Sinusubukan pa rin ni Attorney Harry Roque, 'no, na mabisita sa detention center sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Roque, hindi pa siya pinapayagan ni Nicolas Kopman. Ano 'to, iniiwas si Roque, mga bossing? Iniiwas si Roque, 'no, kay dating Pangulong Duterte. Siguro iniisip nila, wala 'tong taon 'to, ginagamit lang ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte nito para, mas lalong tumibay na siya ay mabigyan ng ano, ng ano tawag dito, ng asylum. Oh, 'di ba isa sa reason kung bakit hindi pinapayagan na maging lawyer si Harry Roque? Baka ang dating Pangulong Duterte pa nga ang may sabi, "Ayokong makita si Roque." Oh, puro kabaklaan 'yan, puro kabalbalan 'yan. Oh, 'di ba? Oh, ano sabi ni VP Sara, alam po namin, si Harry Roque ay inaasikaso yung kanyang asylum." Oh, siyempre ikaw bilang anak gusto mo yung mga lawyer na magfo-focus mismo doon sa kaso ng iyong tatay. Hindi yung iniisip mo yung pag-asylum mo tapos gagamitin mo ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte para makatagal ka dun. Sabi nga po 'di ba 8 taon. Oh, sabi ni Sunny Boy nagagalit na, "Hoy Gonggong Vlog, uy Sunny, wala ka bang masasabi patungkol dito sa sinasabi natin? Patungkol dito sa topic natin? Wala. Mamaya sabihin mo na, 'Hoy Mark Ramos bayaran ka, hoy Mark Ramos adik ka.'" Dahil alam namin yan lang ang kaya niyong ikomento, 'no? Hindi niyo kayang, i-debunk itong mga sinasabi namin. Oh, 'di ba? Oh, sinusubukan pa ni Harry Roque na mabisita sa detention center sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Roque, hindi pa siya pinapayagan ni Nicolas Kopman, legal counsel ni Duterte, na bisitahin ang dating Pangulo. I applied every day. Makulit talaga si Roque. Baka ayaw ka talagang papasukin. Sabi nga ni Panelo, no, wag mong ipilit. Wag mong ipilit, baka ayaw din ng dating Pangulo. I applied every day but Mr. Koopman requested the registry that no potential counsel could visit without his consent. Ayaw payagan, no? Bawal! Sabi ni Koopman, bawal, Roque! Oh, dahil kung ano-ano lang siguro ang sasabihin mo. No, baka mamaya, ito nandito po ako, problemado din po ako dating Pangulong Duterte. Oh, dahil po dun sa mga, nangyari at ating mga ginawa o yung mga, habang tayo ay nasa panunungkulan, nasadlak ako sa ganitong kalagayan, dadagdag pa sa isipin ni dating Pangulong Duterte 'yan, 'di ba? Oh, bawal sabi ni Koopman, bawal bumisita si Roque. I applied every day, no, but Mr. Koopman requested the registry that no potential counsel could visit without his consent and he's not giving his consent for me to visit. Kawawa, ano? Ikaw naman, yung pakita mo sa buong mamamayang Pilipino, napakalaking ano mo, bagay mo sa mga Duterte tapos ngayon ikaw yung hindi pinapayagan. Sabi ni Lynn Mariano na sinabi ni Secretary Boying Remulla, "Wag mong isiksik yang pagmumukha mo sa politika, 'no, sa mga Duterte. Marami kang sarili mong issue." Gano'n yung sabi ni ano, ni Secretary of Justice Boying Remulla, 'di ba? "Wag mong isiksik yung pagmumukha mo."
'Di ba? Oh, hindi ka kasali. Sabi ni Bullet Yap, kasalanan din nila Panelo at Roque yan. Sila yung counsel ni Digong. Nung presidente, pinabayaan nila ang ICC. Oh, mayayabang kasi. Tingin ko ho, mga kababayan, ito, oh, hindi papayagan ng tuluyan 'to, eh. Kasi nga, hindi papayagan tuluyan na maging, taga-depensa ni dating Pangulong Duterte kasi ramdam nila at alam nila, eh, 'no, kung ano yung talagang totoong pakay ni Roque, mga bossing. Na ang pakay niyan, eh, isalba yung kanyang sarili. Gamitin yung pagkakataon na nakapiit ang dating Pangulong Duterte para sabihin na ano, para sabihin na mag-i-stay po ako dito sa The Netherlands kahit hindi po naaprubahan yung aking asylum, pero ako po ang magiging counsel, oh, 'di ba, ng dating Pangulong Duterte. Pero bilang isang anak, oh, bilang ikaw yung ipagtatanggol, ayaw mo nung mga tao na magulo ang isip, 'no? Eh, ang dami yung problema ni Roque, mga kababayan. Problema pa ni Roque, ewan ko kung nagkaayos na sila ni AR de la Serna, kung kinlose na nila ni de la Serna yung kanilang joint account sa Pilipinas, oh, 'di ba? Ang sigurado pa lang umano na makabibisita kay Duterte ay ang kanyang itinuturing na counsel, si Koopman. The best way to see him is as counsel or as probable counsel. But as probable counsel, I need to consent, Mr. Koopman. O hindi yata talaga uubra si Roque. And he hasn't given his consent and you cannot be counsel unless he sign your engagement as counsel. Kasi naniniwala ho ako, ang dating Pangulong Duterte, kapag sinabi niya lang, sino yung gustong bumisita? Eh, yung dating spokesperson mo yata, mo dati si Roque. Ah, sige papasukin mo yan. Ano, papayagan yan. Oh, sige papuntahin mo, gusto ko siyang makita. Eh, kaso maski ano, wala, ayaw. Oh, 'di ho ba? Mas matagal naman paniguradong kakilala nila ng mga Duterte si dating, spokesperson Harry Roque kaysa po dito sa lawyer nila na si Koopman. Oh, 'di ho ba? Mas 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 mae-excite hong makita ng dating pangulo si Roque, oh, kaysa kay Koopman. Pero wala ho, eh, ayaw payagan. Baka sabi ng dating pangulo, "Wala yan, puro salita lang yan." Minsan nilalaglag ako niyan, eh, dun sa mga usapin na gentleman's agreement. Oh, 'di ba? Naalala niyo ho yun? Yung West Philippine Sea na usapan, oh, na may secret agreement daw tapos sabi ni Roque, ang tawag po diyan gentleman's agreement. Akala niya mailulusot niya ang dating Pangulong Duterte dun sa gentleman's agreement niya. Eh, hindi. Negatibo ang naging reaksyon ng sambayanang Pilipino. Kaya biglang si Panelo, bigla, "Oh, teka lang, anong pinagsasasabi mo gentleman's agreement?" Walang gano'n. Oh, 'di mo ba? Baka 'yun yung mga tumatakbo sa isipan ng dating pangulo, "Wag mo nang papasukin 'yan. Binigyan ako ng sakit ng ulo niyang si Roque." Oh. Samantala kung sakaling makausap si Duterte, ipapaliwanag umano ni Roque sa dating pangulo ang pagkakaiba ng ICC procedure at Philippine law. Eh, baka naiintindihan na ng dating Pangulong Duterte kaya kaya kumbaga, "Bahala ka, diyaan ka na lang sa labas, Roque." 'No? Hindi ka makakatulong sa amin, baka ikaw pa yung matulungan namin diyaan sa iyong inilalakad na na ano yun, asylum.